Hello and good evening po sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga viewers. Salamat po sa inyong panunood sa ating pong regular program nitong Amazing Family Books na vlog natin sapagkat ako po'y naniniwala na sa ating pong pagsama-sama dito po sa ating pag-aaral ay marami po kayong matututunan na mga bagay na ikabubuti po, especially ng ating pong kalusugan. At ito po ay ibahagi nyo na rin sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan, mga kakilala. At upang ito po ay makatulong sa mga maraming tao. At nais ko po rin sasabihin pala sa inyo, announcement po ito, na magkakaroon po tayo ng quiz after this. Pag upload ko po sa internet, sa YouTube, o kaya sa Facebook, o kaya sa TikTok, ay magkakaroon po tayo ng quiz. Yung unang 10 na makaka-perfect sa ating pong quiz ay magkakaroon po ng regalo, of course, kasi parating na po ang Christmas through GCash. Kaya nais ko po na you pay attention sa ating pong pag-aaralan sa oras po na ito. In fact, ito po ay review na lang sa ating pong napaksa kahapon tungkol po sa hypertension. Kaya nais ko po na mag-take note kayo upang sa ganun ay mape-perfect po ninyo itong ating quiz na ito. Yung unang 10, sabi ko nga, na makaka-perfect ng ating quiz ay mayroon pong gift through GCash. Sige po, balikan na po natin yung ating pinag-aralan kahapon tungkol pa rin sa hypertension. Nais ko pong ulitin ito dahil ito po ay napakahalaga at marami sa atin ay marahil may mga kamag-anak o kaya kaibigan na mayroong pong problema sa hypertension. In fact, isa pong kaibigan o kapatid natin dito sa aming church ay na-stroke po siya, at nahirapan po siya na magsalita at lumakad dahil nga po siya po ay na-stroke. Kaya't mga kaibigan, nais ko po na pag-aralan po natin muli itong hypertension na ito at alam ko po na makakatulong po sa ating lahat ito. Dahil sabi ko nga, ang ating pong nalaman kahapon mula po dito sa aklat natin na ito ng Natural Remedies Encyclopedia, ang hypertension po ay silent killer. Kaya babalikan po natin ito dahil gusto ko pong ma-educate po tayo ng maayos tungkol po nga sa hypertension na ang kanya pong other name ay high blood pressure. Yan po ang pinaka-popular sa atin, yung high blood. Palagi nating sinasabing high blood. Alright. Sabi po dito sa aklat na ito ay talagang wala tayong gaanong nakikita na symptoms. Pero sa aklat na ito, sinasabi po niya na mayroong pong iba't ibang klase na mga simptomas na kung kayo ay mayroon na pong hypertension. Alright. Number 1 ay yung mahirap ngang huminga, difficulty of breathing. And then, ito pong blurred vision. Kapag ikaw ay dating klaro ang iyong paningin at bigla na lang na nag-blurred yung iyong vision, yan po ay isang palatandaan o kaya simptomas na ikaw ay mayroong hypertension. And then, pangatlo yung tinatawag na rapid pulse. Yung rapid pulse. And then, lastly, yung feeling of dizziness. Ayan.
Kapag mayroon yan, kailangan po natin na ipa-check yung ating pong blood pressure. Now, ano yung mga causes? Ano yung mga causes ng high blood pressure o hypertension? Number one na cause nito ay yung pagtanda po natin, yung aging. And then, pangalawa, yung emotional stress. Ayan, emotional stress. Kaya iwasan po natin talaga yung stress. Ang dami nating kinaka-stressan ngayon. Lalo na marami po tayong naririnig na mga bad news tungkol po sa giyera sa Israel at Hamas at ng Russia and Ukraine. At this can cause stress o kaya mga problema natin sa ating mga pamilya. This can also be a source of stress. And then, food, yung ating pong pagkain. Tignan po natin yan dahil marahil yan po ang nagiging dahilan ng ating pong pagtaas ng ating blood pressure. And then, of course, yung overeating. Sinabi ko nga kahapon, dito sa Pilipinas, sabi natin, ang hirap ng buhay, pero ang mga Pilipino ay isang beses lang kumain maghapon. What do I mean by that? Paggising ng umaga, kain. Pag alas 9, alas 10 ng umaga, merienda. Pag alas 11, 11:30 or 12, pananghalian. Mamayang alas 2 o alas 3, merienda na naman. And then 6 o'clock, dinner, panggabi. And then bago matulog, marahil matulog ng 9 o'clock or 10 o'clock ng gabi, merienda na naman. Kaya walang tigil ang kain. Kaya sinasabi ko nga na once a day lang kumain ng Pilipino. Kaya naman, overeating po tayo. Ayan, kaya iwasan na po natin yan. At least dapat 3 times a day, 3 meals a day lang na tayo po ay kumain. Iwasan na po natin yung mga unhealthy na mga merienda. Dahil ang mga merienda natin minsan hindi rin po sila healthy. Karamihan, mayroon pa tayong mga soft drinks, kung ano-ano pa na mga sweets na kinakain po natin. So this can cause hypertension. And then another one is, of course, yung tinatawag na heredity, yung ating pong namana sa ating pong mga magulang na disease. Yan ang isa pong dahilan o kaya cause ng ating pong hypertension. And then, of course, sa ating lifestyle, ng ating mga kinakain o kaya iniinom, coffee can also be another source or cause of hypertension. And then also tea, yung mga cha na yan. And then of course, yung ating yung mga drug abuse. Yan, yung drug abuse na yan. Kaya ingatan po natin o kaya iwasan natin mga yan. And at saka yung masyadong maalat ang ating pong mga kinakain. Ang tawag dyan ay high sodium intake. Ayan. And then, ano na ngayon ang dapat nating gagawin? Para po, kung mayroon na po tayong hypertension, what should we do then? Ito po ang isang sekreto na itinuturo po ng ating aklat na ito, ng Natural Remedies Encyclopedia. Noong dati, hindi po tayo umiinom ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses a day. Ngayon po na mayroon na po tayong hypertension, it's about time for us to hydrate ourselves. So, uminom na po tayo ngayon ng marami, not 8 to 10 glasses anymore, kundi 15 glasses, not just water, but distilled water na po yan. 15 glasses of distilled water every day. Yan po ang kailangan na nating inumin para po matulungan na ma-reverse yung ating pong high blood pressure. And then what else? Anong dapat na natin kainin? Ito pong mga matataas ang fiber na mga diets.
Tulad ng sinabi ko na kahapon, ang good sources of high fiber are fruits and vegetables, and also nuts and whole grains. Iwasan na po natin yung mga processed na mga pagkain tulad po ng mga white bread, no? Dapat mga whole wheat na ang ating mga kinakain, yung oatmeal, yung oat bran, and also itong unpolished rice. Yan na po ang dapat nating kainin kung tayo po ay mahilig pa rin kumain ng kanin. Iwasan na po natin yung white rice po, no? And then what else? Sa oil dapat ang oil na natin ay hindi basta-basta oil na lamang, kundi yung flaxseed oil. Yan po ang oil na dapat nating gagamitin. And then eat a diet rich in potassium. Yan po ay mostly fresh fruits. Yan ang mga dapat nating ipasok sa ating katawan. And also, ito pa pala, yung potato, yung patatas, yung kanyang tawag dito, yung kanyang balat, napakahalaga pala yan. Yun po ang gagawin nating soup, the peeling soup. Yan po ay mayaman sa potassium. Alright? Again, huwag na po nating haluan ng asin yung ating mga linuluto na mayan ng mga pagkain. And then, raw garlic. Yan, yung hilaw po na garlic, yun po ang dapat na nating palaging isama sa ating pagkain, no? Yung raw garlic. And also, grape seed. Wala tayo gaano dito yan sa Pilipinas. Pero sa America, sa North America, sa Canada, ay marami po yan. And also in Europe, yung grape seed extract. And also, marami tayong kamatis. Ayan, yung kamatis. Yan na po ang palagi nating maraming dapat nating ipasok sa ating katawan. Dahil ito po ay mayaman sa gamma-amino butyric acid. Yan po ang tawag nila dyan, yung acronym niya is GABA. Wag naman sa Bisaya yung tinasabing puwera GABA, no. Ito po yung tomatoes. Napakabuti po yan sa ating pong kalusugan. And also onions, medyo mahal ngayon ang onion. Garlic is a little bit cheaper. And then also celery. Yung celery, marami po yan. Marami na tayo dyan dito sa Pilipinas. And then also broccoli. And carrots. Ulitin ko yan. Sinabi ko na rin yan kahapon. Carrots. So, yan po ang mga dapat nating i-intake. O, ito pa pala. Cabbage. Yung ang tawag natin dyan. Nakalimutan ko na. Yung Tagalog niya, no? Kaya sa Ilocano. Repolyo. Ayan, repolyo. Yan po. Cabbage. Cauliflower. Yan, cauliflower. Oranges. Yan po ang mga dapat nating kainin, mga kaibigan. Alright? Sa mga vitamins naman, vitamin C with bioflavonoids, no? Yan po, vitamin C with bioflavonoids. Between 1,000 to 5,000 milligrams. Yan po. And then also vitamin E from 400 IU. Okay? Makikita nyo yan pag pumunta kayo sa butika. Pag sinabi nyong 400 IU, alam na po nila yan. Alright? And then lecithin. Kasi ang lecithin is rich with vitamin B. Ayan.
Okay. So, ano pa? A little portion of vitamin D. Not too much of vitamin D. So ngayon, anong mga dapat nating iwasan kapag mayroon na po tayong hypertension? Sinasabi ko na kanina, yung habitual overeating. Huwag na po tayong masyadong kumain ng marami o para maiwas na po tayo sa mas malala na kalagayan. Okay? And then excessive protein food. Yung mga protein, medyo iwas-iwasan. Maganda, okay ang protein, pero excessive intake of protein ay masama po yun sa ating kalusugan. Kapag mayroon na nga tayong hypertension, even sweets, rich pastry, and desserts. Yan, mga kapatid, mga kaibigan. Yan na po ang ating mga dapat iwasan. And sabi pa niya dito sa aklat, sabi niya, do not use salt. Ayan. Dati, ini-enjoy po natin ang maalat na pagkain, pero ngayon, dahil mayroon na tayong hypertension, ay dieta na po tayo dyan sa salt na yan. Kasi parang hindi masarap kainin, di ba? Ang pagkain kapag walang kalasa-lasa, walang malang timpla ng asin. Pero ngayon, kung mayroon na po tayong hypertension, then we need to stop taking foods that have salt. Alright. And then, of course, sabi niya dito, do not eat meat. Yan. Majejeta tayo ngayon, ano? Huwag na po tayo kumain ng karne kung nais po nating mabuhay. Di ba? Kung nais natin pong mabuhay. Animal fat, dairy products, ayan, mga gatas, mga cheese, basta related po sa gatas, na products. Yan po ang dapat nating iwasan. And then, isa pa ito na paalala sa atin, no late meals. Dapat kung kakain po tayo, hindi po tayo dapat na late sa oras ng kain. Lalo na pag gabi. Kapag alas 9 na ng gabi, naku po, I tell you, don't eat anymore. The best time to eat actually for your dinner is between 5 and 6. Yan na po. Pagkalampas niyan, dapat hindi na tayo kumain. By the way, I'm not a health expert, but I am just depending on this good book that we have. Ito po ang nagbibigay sa atin ngayon ng napakaganda pong mga paalaala upang tayo po ay maging malusog at mahalin po natin ang ating katawan, ang ating pong kalusugan para tayo po ay mabuhay ng mahaba. Kita po natin ang ating mga apo. Apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa daliri ng paa. Ayan. Para tayo po ay mabuhay ng mahaba. Makakatanggap tayo ng pag nag 100, di ba? May 100,000. So hopefully by that time na kung tayo na po ang yung ating mga edad ngayon, tayo mga kaedad ko ngayon, na kapag naka 100 na tayo, sana ay 1 million na yung ibibigay ng gobyerno na ating pong reward bilang mga centenarians. Alright? Sa mga herbs naman, by the way, bago po tayo pupunta dun sa herbs, ano pa yung mga dapat nating iwasan? Sa emosyon, sa emosyon po, dapat iwasan natin una yung stress at fear, yung pagkatakot, and then also anger and also pain. Nakaka-trigger pala yan, yung pain, na lalong pagtaas ng ating blood pressure. Kaya dapat iwasan po natin mga yan. Okay? Ang herbs, pinakita ko na sa inyo kahapon, hindi ko na po ngayon nadala. Ang espesyal na herb para po o kaya spice na dapat nating i-take kapag mayroon na po tayong hypertension ay yung cayenne pepper. Yung sili na cayenne ang pangalan. Alright? So,
Sa mga advanced naman na cases na ng kanilang hypertension, dapat kailangan na po yung tinatawag na adequate rest. Kahit hindi po siguro malala masyado yung ating pong hypertension, dapat po meron po tayong adequate rest. At least 7 to 8 hours of sleep. Yan. Marami sa ating mga Pilipino, deprived po tayo sa pagtulog. Lalo na marami po tayong mga ginagawa. Nandyan po nga yung Facebook na yan, nakakapuyat. Pero dapat we need to maintain at least 7 to 8 hours of sleep. And then mild exercise. Mild exercise. Hindi na po yung masyadong mabigat na mga exercise. Okay? So, ulitin ko po yung encouragement na galing din po dito sa aklat na ito. Alam nyo, almost every topic of this book gives you an encouragement. I would like to encourage you to read Jeremiah 3 verses 12 and 22. Yan po ang encouragement sa atin. If you read those verses, I believe that God is going to bring healing. Right? Ang Panginoon po lamang ang pinakamabuting dalubhasang manggagamot. At dalhin po natin itong ating mga karamdaman na mga ito sa Kanya, and God will reverse by faith ang ating pong mga masamang karamdaman, upang tayo nga i-promise natin sa Panginoon that we will never disobey again the laws of health. Ang dahilan po kung bakit tayo nagkakasakit ay nasaway po natin. Hindi po natin nasunod, ang utos ng kalusugan. Kaya again, mga kaibigan, thank you for watching and prepare for our quiz. At mayroon po tayong quiz. Again, yung unang 10 na makaka-perfect ng ating quiz ay mayroon pong GCash reward. Ayan. Surprise kung magkano. Ano? Ayan. So, again, thank you, and sana subaybayan nyo po ang ating mga susunod na mga paksa, at i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan, and please subscribe into our YouTube channel, and also share to your family and friends ang ating pong YouTube channel na yan. Subscribe, and thank you, and God bless.